By the way, magkakaroon ng get-together ang buong barkada. Attend tayo? Masiglang sabi niya rito. Matagal-tagal na since huli ko silang nakita. Yeah, since pinagtaguan mo ko. May pait sa tinig na sabi ni Tyron sa kanya. Ginagap niya isang kamay nito. Tyron, matagal na yon. Hanggang ngayon ba masama pa rin ang loob mo sa akin? Eto nga't maubawi na ako sa'yo, oh. Malambing na sabi niya rito. I know, I'm sorry. Mahinang tinig na sagot nito sa kanya. Naihatid niya na si Jennifer sa kondo nito, hindi pa rin umuwi ng bahay si Alondra. Nanggigigil siya sa inis pero ayaw naman niya tong tawagan. Umalis ito, matututong bumalik. Siya pa ba ang tatakutin? Pero di siya mapakali sa kwarto, lalo pat makailang beses niya nang tinanong si Yaya Flor kung nakabalik na ba si Alondra. Maya-maya hindi na siya nakatiis. Bumangon siya. Akbang tatawagin ito na marinig niya ang pagdating ng sasakyan nito. May kung anong excitement siyang nararamdaman. Lalabasin sana niya ito nang magbago ang kanyang isip. Bumalik siya sa kama. Kung ano-ano pang games ang nilalaro niya nang dalawin na siya ng antok. Pikon na pikon siya. Lately, hindi siya nakakatulog na maayos dahil sa mga nangyari. Ngayon naman, di pa rin maalis sa dibdib niya matinding galit na nararamdaman, lalo pat naisip lahat ng pinakita at pinaramdam sa kanya ni Alondra, pawang mga kasinungalingan lamang. Naman palang lahat. Muli sumiklab ang galit sa kanyang dibdib. Nagmamadali siyang bumangon at pinuntahan si Alondra sa kwarto nito. Nagbihis ito na madatnan niya kung kaya bahagya siyang natigilan. Matagal-tagal na rin mula nang huli silang magkaniig at kahit galit siya, di pa rin maitatanggi ang pagnanasang nararamdaman niya para dito. Bigla nang nag-init ang kanyang pakiramdam, ngunit kinontrol niya ang nararamdaman. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang umaalis at bumabalik ito kung kailan mo gusto. Bulyaw niya rito. Pinasyalan ko lang kaibigan ko. Huwag mo sanang kalilimutan, binabayaran kita para magpanggap na asawa ko, kaya't gampanan mo na maayos ang tungkulin mo. Singhal niya rito. Hindi ko makakalimutan. Ikaw ang nakalimot. Gusto mo akong umakto bilang asawa mo, pero ikaw, anong ginawa mo? Tama bang nagdala ng babae rito habang nagpapanggap akong asawa mo? Alam Jennifer ang tungkol sa kasunduan natin. Bahagyang natigilan si Alondra at saka parang nanghihina tumingin sa kanya. Sinabi mo sa kanya ang tungkol dito? Di makapaniwala si Alondra na pati ang dapat sana'y sikreto lamang nila ni Tyron nagawa nitong ipagtapat kay Jennifer. Nangangahulugan lang yon kung ganong kalalim ang pagtingin nito sa babaeng yon. Kaya naman pala ang lakas ng loob ni Jennifer na ipagluto to ng hapunan. Mas lalo lang nadaragdagan ang sama ng loob niya. Sana hindi na lang tayo nagpanggap kung magagawa mo rin naman palang ipagkalat sa iba ang tungkol dito. Aniya, hindi ibang tao si Jennifer. Giit nito sa kanya. Parang dinudurog ang puso niya habang maluhaluhang nakatingin dito. Yeah, hindi nga pala ibang tao sa'yo si Jennifer. Actually, hindi naman siya nadiskobring dahilan. Kaya nagbago ang trato mo sa akin ang totoo. Mula nang bumalik si Jennifer sa buhay mo, nanlamig ka na. Kung tutuusin, pareho lang tayong naglolokohan. Dahil kahit si Ate Almira na ang pinakasalan mo, ganito pa rin ang kahinat na ng pagkasama ninyo. Dahil si Jennifer naman, totoong mahal mo eh. Hindi ba? Sumbat naman niya rito. Naningkit ang mga mata, hinila siya nito sa braso. Kung ano mang nararamdaman ko para kay Jennifer, labas ka na ron. Ang mahalaga, binabayaran ko kayong mag-anak, kaya't wala kang karapatan na questionin ako. Hinila nito ang mukha niya, papalapit dito. At sa sunod na umalis kang di nagpapaalam, malilintikan ka talaga sa akin. Binabayaran kita kaya umayos ka. Pagkasabi noon, mabilis siya nitong binitawan at lumabas na ito ng kanyang kwarto. Napakurap-kurap si Alondra. Hindi siya makapaniwala na naging isang mabangis na Tyron ang lalaking halos ilagay siya noon sa pedestal. Ibang-iba sa lalaking natutuhan niyang mahalin. Muli siyang napaiyak. Di niya alam kung hanggang kailan siya tatagal sa ganitong pagtrato sa kanya ng asawa. Oo, mahal niya ito pero hanggang kailan siya magtitiis? Tama bang hayaan niyang bastusan siya nito? Ngunit kapag naiisip niya ang papa niya, lumalakas ang loob niya. Talaga bang 100,000 na lang allowance na binigay sa akin ni Tyron buwan-buwan? Nagrereklamong sabi ni Melinda kay Almira habang kumakain sila. Anak ng teteng. Anong palagay niya sa akin, cheap? Palahaw pa nito. Tiningnan ni Almira ng masama ang ina. Ma, nagrereklamo ka pa niyan? Ba, pasalamat nga kayo, hindi tayo dinala sa presinto ni Tyron na. Singhal niya sa ina. Kasalanan na lintik na boyfriend mong yan eh.
Ewan ko ba sa'yo kung bakit pumatol-patol ka sa gusing lalaki na yun? Sabi nitong naglagay ng pagkain sa pinggan. Pinahamak tayo ng gagong iyon. Hindi siya umimik, galit siya kay Paul pero naisip niyang siguro nga, mabuti na rin ang nangyari. At least nakahinga siya na maluwag kahit papano. Tsaka malaki-laki na rin naman ang naitago niyang pera, sapat na yon para sa kanya at sa isisilang niyang sanggol. May nahanap siyang lugar na maaari niyang pagsimulan para makapagbagong buhay. Bahala na si Alondra sa mama at papa niya. Bahala na rin kung magagalit ang mama niya. Pagod na siya, na palagi na lamang itong ipiplease sa gusto nito. This time, yung sarili naman niya ang pakikinggan niya. Pinatawag ni Mrs. Agnes Stevenson si Alondra or si Almira sa pagkakaalam ng buong pamilya ng mga Stevenson. Di niya alam anong dahilan ba't siya pinatawag. Natatakot siya pero tumuloy pa rin siya. Nakahinga siya na maluwag na malamang magre-request lamang pala ang ina ni Tyrone na ipagluto niya dahil nagustuhan nito ang dinner na niluto nito nung huling bisita nito sa kanila. Yan ang simula niyan. Kapag gusto ko niyang madalas nakikita, ibig sabihin, nakuha mo ng loob niyan. Bulong kay Alondra ni Bridget, ang asawa ng kapatid ni Tyrone. Actually, kapag nagustuhan ka niya yan, nasa sayo na ang loyalty niyan. Dagdag pa nito. Pilit nang umiti siya. Kapag nalaman na ina ni Tyrone ng katotohanan, ewan lang niya kung dito tuluyan magagalit sa kanya. And by the way, mahilig si mommy sa desserts, kaya't nga lahat paborito niyang desserts. Talagang inaral ko. Pero alam mo kung paano mo mabilis makukuha ang loob niyan? Kumunot ang noon niya. Bigyan mo ng apo. Muntik niyang mabitawan ang hawak na kitchen utensil. O bakit parang namumutla ka? Don't tell me wala kayong balak ni Tyrone magkaanak. Tanong ni Bridget sa kanya. Di pa siguro ngayon. Mas gusto naming ma-enjoy muna ang pagiging mag-asawa namin. Pagsisinungaling niya rito. Samot-sari ang tumatakbo sa isipan niya habang naiisip ang mga posibleng mangyari. Magiging kaawa-awa lamang magiging anak nila kung sakali mong magbuntis siya dahil alam niyang hindi yun matatanggap ni Tyrone. Besides, kapag natapos na ang kasunduan nila, matatapos na rin ang lahat. Ayaw man niya maging bastado magiging anak nila. Natigilan si Nurse Nelia pagkakita kay Almira sa loob ng presinto. Nakangising nilapitan niya ang nurse. Dinalaw mo si Paul? Ano, pinangakuan ka rin ba niya ng kung ano-ano? Sa pagkabigla, hindi agad nakasagot sa kanya ang dalaga, kaya napasimangot siya. Wala na ang tapang mo ngayon ano? Kasi wala ka nang pwedeng pang blackmail sa amin, aniya rito. Mahal ko si Paul, sagot nito sa kanya. Napatawa siya at saka nakangising, tiningnan to ng matiim. Huwag ka mag-alala, sayong-sayo na siya. Di ako mahilig makisalo lalo pat pinagsawaan ko na. May sarcasm na sabi niya rito. Yun naman pala, bakit mo siya pinuntahan dito? Tanong nito sa kanya. May gusto lang akong ibalik sa kanya. Or, ikaw na lang kayang mag-sorry nito sa kanya. Dinukot niya sa bag ang singsing na ibinigay ni Paul sa kanya noon. Sabihin mo, ibenta niya. Baka makatulong sa kanya? Hindi ko na to kailangan. Kinuha niya ang isang kamay nito at ipinatong doon ang singsing. Siguraduhin mo lang na makakarating to sa kanya, ha? Dahil in fairness with Paul, pinaghirapan niya rin hututin sa parents niyang pinambili niya ng singsing na to. Pagkasabi noon, mabilis na siyang umalis. Ayaw niyang pumatak ang kanyang mga luha dahil hindi naman worth it, iyakan, ang isang lalaking gaya ni Paul. Nakapag-desisyon na siya, tuloy na siyang magpapakalayo-layo. Gagawin niya to alang-alang sa magiging anak nila ni Paul at ipinapangako niyang pakakamahalin niya magiging anak niya. Hindi siya matutulad sa mama niya na puro sarili lang iniisip. Aalis ka? Di ba't parang napaka-unfair naman ang gagawin mo, Ate Almira? Sumbat ni Alondra sa kapatid. Ngayon pa nagkaganito tayo, saka mo iiwan si Papa? Palagi na lang si Papa ang iniisip mo. Paano naman yung sanity ko? Malapit na ako mabaliw sa mga nangyayari sa atin pero ikaw, palaging si Papang nasa isip mo. Hindi mo ba lagpat itanong sa sarili mo kung bakit ako nagre-rebelde ng ganito? Kung ba't malayo loob ko kay Papa? At kung bakit gusto kong mapasaya si Mama kahit kung minsan wala na sa lugar ang pang-spoil ko sa kanya? Anong ibig mong sabihin, Ate Almira? Kaya ako pinasok ang relasyon namin ni Tyrone. Kahit na si Paul ang totoong mahal ko kasi gusto kong pagtakpan ang mga naging kasalanan ni Papa kay Mama. To the point ay nahiyaan kong mag-take advantage si Mama. Nakita niyang pumapatak ang mga luha ni Almira. Ang malas-malas natin sa magulang. Si Mama narcissist, si Papa babaero. Hindi kita maintindihan, ate. Totoo ba ang pinagtapat ni Ate Almira, ha, Papa? Matagal mo na kaming niloloko. May anak ka sa ibang babae?
Sunod-sunod na tanong ni Alondra sa ama habang umiiyak. Awang-awa pa naman ako sa trato na yon sa mama noon. Yun naman pala, deserve niyo ang lahat ng to? Hindi na niya napigilan ang sama ng loob na nararamdaman. Akala ko pa naman magkakampi tayo. Yun pala, isa rin ka palang manloloko? Umungol ang papa niya, umiiyak. Walang pinipilit itong magpaliwanag, ngunit hindi nito mabigkas sa maayos ang mga gustong sabihin sa kanya. Kaya para naging malayo ang loob sa inyo ni Ate Almira. Kasalanan niyo naman pala ang lahat. Para nagsisikip ang dibdib niya habang pinapakawalan lahat ng galit na nararamdaman. Pa, bakit kayo ganyan? Bakit inyo kami niloko? Alam niyo ba kung gaano kasakit ang ginawa ninyong to, ha, Papa? Para kung tanga, habang paniwalang paniwala na isa kayong dakilang ama, yan pala niloloko niyo lang kami. Ang masakit, sinakripisyo kong buhay ko para sa inyo. Ginawa ko lahat. Iyak na sabi niya. Anak, alam niyo bang halos isumpa ko ni Tyron? Na malaman niyang totoo, ha? Pero eto kayo kung hindi pa sinabi sa akin ni Ate Almira ang totoo. Hanggang ngayon pala nabubuhay ako sa isang malaking kasinungalingan. Ano nangyayari? Natigil sa pagsasalita. Ang mama niya na matatansyang kausap ang papa niya. Tumakbo siya sa ina at niyakap ito na mahigpit. Mama, I'm sorry. Lihim na napangisi si Melinda nang malaman kung ba't humihingi ng sorry sa kanya si Alondra. Naisip niyang magagamit niyang anak para sa mga kapritsyo niya since di niya madramahan si Almira. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit mas gusto kong maglibang sa labas. Ani yang nagkunwaring umiiyak. Kapag kasi naiisip ko mga panlolokong ginawa sa akin noon ng papa mo, hindi ako makahinga. Imagine, pinaglingkuran ko siya ng buong buhay ko. Pagkatapos, nagawa niya akong pagtaksilan. Ang totoo, hindi ko lang masabi sa inyo pero madalas niya akong sinasaktan noon. Pagsasinungaling pa niya rito. Alam niyang mas madaling utuin si Alondra kaya naman sige ang drama niya. Mahal na mahal ko ang papa mo. Pero kapag naiisip kong kalupit ang dinanas ko sa kanya, sumasama ang loob ko. Kaya naging takbuhan kong kasino. Mama, I'm sorry. Hindi ko alam na ganyan ang pinagdaanan niyo kay Papa. Sana sinabi niyo sa akin. Sabi ni Alondra habang yakap-yakap siya. Gusto niya nang humagikik ng tawa. Actually, talaga namang minahal niya to kahit papaano. Si Paul, ngunit siya na nagtulak dito para mababae ito. Dahil ng mga panahong busy to sa pagnenegosyo, nagkaroon siya ng affair sa isa sa mga empleyado nila. Nalaman niyo ni Ariel. Muntik pa nga na umabot sa hiwalayan ng lahat. Ngunit, nakiusap siyang hiwalayan ng lalaki. Huwag lamang tong umalis. Di kasi niya alam kung saan siya pupulutin pag pinalaya siya ng asawa. Pagkatapos noon, naging matabang na ang pakikitungo sa kanya ni Ariel. Hanggang sa ng babae na rin to. Siya naman ay naging busy sa pagsasugal habang paminsan-minsan nagkakaroon siya ng affair sa iba't ibang nakikilala niya. Pero syempre, hindi niya yon kinukwento pa sa kanyang mga anak. Hahayaan niyang si Ariel na magmukhang kontrabida sa paningin ng mga to. Kaya pasensya ka anak kung madalas kitang mapagbuhatan ng kamay. Nasasaktan lang tuwing nakikita kong mas malapit ka sa papa mo kaysa sa akin, dagdag pa niya. Sorry na ma, sabi ni Alondra habang hinahagod ang buhok niya. I love you so much ma. Sorry kung hindi kita nadamayan no naghihirap ang kalooban mo sa mga ginagawa ni papa. Humikbi-hikbi siya. Kayang-kaya talaga niyang paikutin at bilugin ang ulo ng mga anak niya. Kaya't sana wag mo akong pagbabawalan sa pagkakasino. Yun lang paraan ko para libangin ang sarili ko sa sobrang paghihirap na nararamdaman ko. Akala mo ba, hindi ako nahihirapan kapag nakikita ko na nagkakaganyan ang papa mo? Ako ang nasasaktan. Pero kailangan kong tatagan ang sarili ko. Kaya nga na-depress ako ng husto na maghirap at pagkandalugi-lugi ang negosyo natin. Karma siguro natin to sa mga nagawang kasalanan ng papa mo sa akin. Kaya hanggat maaari gamitin mo si Tyron. Kailangan natin siya, anak. Huwag kang gagaya kay Almira na nagpaloko sa lalaki. Tingnan mo kung nasan siya ngayon. Utak ang gamitin mo. Huwag ang puso dahil masasaktan ka lang. Hanggang makauwi sa bahay, umiiyak pa rin si Alondra. Di niya alam na ganon ang mga pinagdaanan ng mama niya sa piling ng ama. Nagagalit siya sa ama pero kahit anong mangyari alam niya, ama pa rin niya ito at obligasyon pa rin niya. Alagaan to na may sakit na ito. And since umalis na si Nurse Nelia, hinanapan na rin siya ng nurse ng ama. Mabuti na lang napapayag niya ang pinsan ni Vanessa na kakagraduate lang na siyang pansamantalang mag-aalaga sa papa niya. Ngunit di na siguro mawawala pa ang hinanakit na nararamdaman niya para sa ama. Ngayon alam na niya ang pakiramdam ni Tyron. Masakit nga namang mabetray ng taong pinagkakatiwalaan mo. Napakagat labi siya.
Namimiss niya ang mga lambing ni Tyron sa kanya, ang maiinit itong mga halik, ang kares ng mga kamay nito sa katawan niya. Huminga siya na malalim. Inayos niya ang kanyang sarili na makababa na sa kotse. Napapatay lahat ng ilaw sa buong kabahayan nang pumasok siya. Pinuntahan niya sa servants' quarter ang mga maid, tanging si Yaya Flora na lang ang nandoon. Pinaalis na ni Tyron ang mga katulong. Paliwanag ng matanda sa kanya at saka tiningnan siya ng matiim. Parang ibang Tyron ang asawa mo ngayon. May problema ba kayo mag-asawa? Nasaan po siya? Hindi pa umuwi sagot naman ng matanda. Ano bang nangyayari sa inyo ha anak? Hindi niya kaya lahat ng dinadala sa dibdib kung kaya umiiyak na napayakap siya sa matanda. Ganon pa man pinigilan niyang sabihin dito ang nangyayari sa kanila ni Tyron. Pasensya na Yaya, gusto ko lang umiyak, aniya rito. Ramdam niya ang paggago nito sa likuran niya. Sige lang Iha, umiyak ka lang ng umiyak. Unang kita ko pa lang sa'yo, magaan ng kalooban mo. Alam ko, ikaw ang nararapat para sa alaga ko, hindi ang Jennifer na yon. Sinaktan lamang ng labis ang alaga ko. Mahal pa rin ni Tyron hanggang ngayon sa Jennifer. Hindi niya yon papapuntahin dito sa bahay kung wala siyang nararamdaman para sa babaeng yon. Tsaka malakas ang kutob kong madalas silang nagkikita. At papayag ka na gano'n na lang? Ikaw ang asawa kaya't ikaw mas may karapatan kay Tyron. Huwag kang pumayag na maagaw siya ng iba sa'yo. Payo ni Yaya Flora sa kanya. Hindi ganon kadali yon, Yaya Flora. Kung alam nyo lang ang totoo. Aniya rito. Gustong gusto niyang isambulat dito ang katotohanan, ngunit alam niya, maaring magkagulo kapag nalaman nito ang pinakatago-tago nilang sekreto.